Pinagpalang araw po para sa ating lahat. Alam nyo, napakaganda ho ng ginagawa ho ng Diyos sa atin ngayon, na sa kabila ho ng mga pagsubok ay lalo ho natin nakikita ang katapatan ng Diyos. Ngayon po, tayo po ay nasa bago nating series na Songs of Hope. Bakit po napaka-importante nito? Kung naalala ho ninyo, yung Songs of Hope na ito ay parang isang paalala ho sa atin na hindi dapat tayo nawawalan ng pag-asa. Alam niyo po ba, ang buhay na walang pag-asa ay napakahirap. Sabi nga ho ni Chuck Swindoll, take away our hope. Alisin niyo yung pag-asa. Sabi niya, and we are plunged into deepest darkness. Patay nilublob sa pinakamadilim pinakamadilim na pagkakataon ng buhay. And sabi niya, stop dead in our tracks, paralyzed. Yun, sinasabi ni Chuck Swindoll. Sabi naman ho ni Lewis Mumford, isa pong American sociologist. Ito pong sabi niya, a man can live 3 weeks without food, and 3 days without water, and 3 minutes without air. But he cannot live 3 seconds without hope. Ganun ho kaimportante ang pag-asa. Ang pag-asa ho sa buhay ay, kung wala ho yan, tapos na ho tayo. Kaya ho, ito ho ang malaking problema. Makakaasa ba tayo kung napakatagal na nating nag-iintay? Bigyan ko kayo ng halimbawa, tayo po ay nagdiwang ng ating 122 kalayaan bilang mga Pilipino. No? At pag-isipan nyo ho ng mabuti, kung atin pong titignan ng ating pong kalalagayan, ako po, nung naisilang ako, narinig ko na lagi that we are the third world country. One of the third world country. Biruin nyo hanggang ngayon, nag-edad na ho ako ay third world country pa rin ho tayo. At alam niyo po ba, ang halos kaedad ko po ang Singapore. When they gained their independence in 1965, tingnan naman ho ninyo ang Singapore kung ihahambing po sa Pilipinas. Kapag minsan pag tinitingnan ko at ihahambing ko parang may pag-asa pa ba? Mayroon pa ba tayong inaantay? And alam niyo po, bilang isang Pilipino, pinapanalangin ko ang ating bansa, pinagpe-pray ko po ito, pinagpe-pray ko po, bata pa lang ako, nung bago pa lang ako sa Christianity, pinagpe-pray ko po na tulungan ng Diyos ang bayang Pilipinas, paunlarin. Natanong ko sarili ko, sinasagot niya ba yung prayer? Talaga bang may nangyayari? Alam po ninyo, isipin nyo lang po ang Vietnam. Mas bata ho yan sa Pilipinas. Pero tingnan naman po ninyo ang Vietnam. Pagdating ho sa COVID, mas maaga pa nilang naayos ang kanilang problema pagdating sa COVID kaysa po sa atin. Now, hindi ko po sinasabing ang may kasalanan nito yung mga liderato. Ang tinatanong ko sarili ko ay, sinasagot ba ng Diyos ang ating prayer? Kasi marami na tagal na rin tayo nagpe-pray. And I believe that many of you are also praying. Ngayon, alam niyo po, hindi ho madaling mag-intay. Naalala ko tuloy, meron pong isang bata na, sa totoo lang, yung matanda muna ang dumating. Nandun siya sa may parking, Habang nag-iintay siya dahil may maatras, ay ang tagal, maatras. Pagkaalis ng sasakyan, eto ng babae, bumubuelo na, magpapark na. Bigla ba namang may sumingit na bata? Bilis! Pasok kagad! Nakapark! Tapos sabi ng babae, pagka niya saan nakita ng babae, sabi niya, ay, ba't mo kayo inunahan? Habang umaatras si babae, medyo maedad pa naman na, bumaba yung ali. Sabi niya, iho, ba't naman ganyan ka? Bakit naman inunahan mo ako? Alam mo nang papark ako. Pasensya na ho, talagang ganyan. Nagmamadali rin ho ako, kaya lang, yan ho ang ganda ng pagiging bata. Pasensya na ho, ganyan lang. Ang yabang, dahil kung bata siya, hindi pa nakakalayo yung bata, paalis, bigla na rin niya, boom! Binangga ho yung sakyan niya, tapos inabanti ulit ng ali yung sakyan, tapos inatras ulit, boom! Ilang beses na talagang ang lakas. Siyempre, alam niyo yung mga kotse, yung mga accessories yan. Pag mga bata, nilalagyan ng mga accessories yan, ginagasosan niya ng mabuti. And sabi ho nung, balik ko, tatakbo yung bata, sabi niya, Nay, ano bang ginawa niyo? Bakit ho ninyo binangga yung sasakyan ko? Pasensya ka niya. Ganyan talaga pag mayaman at matanda. Ayan. Parang alam ho ninyo, siyempre nakabawi-bawi ho. Isipin nyo kahit na insured yun, mababayaran. Hindi naman mababayaran yung mga accessories na ilagay. Pero kasi sa totoo lang, mahilig tayo makipag-unahan. Ayaw natin nag-iintay. Sino bang gusto nag-aantay ako? Ayoko nag-aantay ako. Ayaw ko mahabang pila, ayaw ko ng matraffic. Ayaw ko ng, yung
matagalan na trabaho, kaya gusto ko mabilis lahat. Ayoko nga ng, pag niyayaya lang ako maglaro ng iba't ibang laro, ayoko ng laro na mabagal. Gusto ko, ayoko ng chess, ang tagal mag-isip, lalo na kung kalaban mo, hindi nag-iisip, tapos kala mo nag-iisip, pero nga, ayoko yan. Gusto ko mga laro mabibilis, yung mga karera ng kotse, ganyan, karera ng motor, o kaya yung mga takbo, yung mga tumatakbo, basketball, yan, mabilis, hindi pwedeng babagal-bagal. So, kasi nga, hindi ako mahilig maghintay. Pero ang problema, wala naman hong taong lumalago hindi nalalago ng hindi nag-intay. Di ba? Hindi ka naman magpapalaki ng, kunyari, mga nagwe-weights, mga nagpapalaki ng katawan. Hindi naman pwedeng isang araw, laki na agad ng katawan. Di ba? Hindi naman yung Photoshop lang nakakagawa noon. Pero, if we want to grow, obviously it takes time. Now, nag-iintay tayo ng oras, di ba, bago tayo makarating sa ating destinasyon. Nag-iintay tayo ng taon bago tayo makagraduate. Nag-iintay tayo ng taon para mag-asawa. Yung iba naman, lifetime na nag-iintay para makapag-asawa. Sorry, hindi ko sinasadya. Pero yung iba naman talagang mag-iintay ka ng matagal na panahon para magbunga yung puno. Di ba? Kung gusto mo rin magpagamot, kailangan ka mag-intay. Di ba? Ang tagal ng mga doktor kung dumating. Kaya nga, MD ang tawag dyan. Matagal dumating. Hindi naman lahat. Pero marami. And anyway, sa madaling salita, ayaw natin, nakakainis ang mag-intay. But, dito sa ating pag-aaral ngayon, isa sa mga katotohanan is that minsan we have to wait in our praying. Sometimes we don't see God working. No, pray na tayo, pero parang wala pa rin nangyayari. And worst is that when we pray, mas malala pa yung nangyayari. Parahil nagpe-pray kayo na yung asawa nyo maging Christian para bumait, lalo pang ng babae. Pinag-pray ninyo na yung asawa ninyo maging matahimik at maging submissive. Naku, lalo naging bungangera. Parang lumalala pa yung sitwasyon. Pinag-pray mo yung anak mo na parang, wow, bakit ganda anak ko? Lalo pang hindi pumapasok. Parang, Lord, ano ba ito nangyayari? Ba't parang lumalala? Kaya ito po ang ating pag-aaralan. When God seems silent, wait on Him. Kapag yung sa panahon na parang akala mong tahimik ang Diyos, intay ka lang. Intay ka lang. Pero ba't ganun? Parang hindi nagmamadali ang Diyos. Obviously, si God operating in eternity. Tayo operating by calendars. Kaya relax ka lang. He knows better. Now listen to this. Waiting is something hard to learn. Hindi ho madaling pag-aralan yan. Maraming pastor, nagpe-pray din ng ganyan. Maraming mga Christian, Lord, turuan mo ako mag-intay, turuan mo ako maging pasensyoso. Gusto ko ngayon na. Ganyan, di ba? Minsan, minamadali pa rin natin and hindi siya madaling aralin, hindi siya madaling matutunan. Kaya ngayon po, ito pong ating titingnan. Itong awit na ito, nagpapahayag po ng ganito pong sitwasyon. Now, basahin natin muna yung buong awit bago ho nating isa-isahin at himay-himayin ang mga bagay na ito. Ito pong awit 13. Sabi niya gano'n, dito pala sa simula, a prayer for help in trouble. At sabi, for the choir director, a psalm of David. Kanino awitin? Ni David. At binigay ito sa choir director, ibig sabihin ito ay para awitin. Ano? At sabi gano'n, how long, O Lord, will you forget me forever? How long will you hide your face from me? Yan, sabi niya. And sabi niya, how long shall I take counsel in my soul, having sorrow in my heart all the day? How long will my enemy be exalted over me? And sabi niya gano'n, consider and answer me, O Lord my God. Enlighten my eyes, or I will sleep the sleep of death. And my enemy will say, I have overcome him. And my adversaries will rejoice when I am shaken. And sabi niya, but I have trusted in your loving kindness. My heart shall rejoice in your salvation. And sabi niya, and look at this, I will sing to the Lord because He has dealt bountifully with me. Now, tingnan ho natin ng mabuti. Alam niyo, when God seems silent, ito pong bagay na wag nating kakalimutan. We are to wait on Him. But waiting is not just yung parang wala na akong gagawin, tatama rin na parang antay, bahala na si God. Hindi yan yung bahala na si God, hindi ganyan. Waiting is not yung parang halimbawa, I trust God will provide for me, pero nabubuhay ka naman in one day millionaire. Hindi ganoon. Kasi itong waiting na to is not
talking about being irresponsible. Itong waiting na ito has something to do with the idea that you trust God. You trust Him so much that you are willing to wait. Kasi if you don't trust God, why will you wait? Diba? Kaya itong expression na to, you wait on Him because you still trust in Him. Kaya nga, what should you do when you're waiting? Does it mean that wala ka nang gagawin? No. Manonood ka lang ng Netflix? Obviously not. Ito po yung idea. From this song, 3 bagay po that we should never forget. Ano sabi niya? Pour out your heart to God. As in, process with Him. Praise Him in advance. Ito mga bagay na ito, makikita nyo yan sa awitin na yan. And perhaps kung kayo mag-aaral, marami pa kayo makikita. But just for us, for our discussion today, ito pong bagay na to gusto kong madiinan ho sa ating lahat. Bakit po yan importante? Let's start with this, pour out your heart. Now listen, pour out your heart. Bakit po importante? Tingnan niyo po yung awit. Now, para maintindihan ho natin, for the choir, a psalm of David, he was praying for help in trouble. Now listen, we don't know exactly, even the scholars do not even know, they did not know, and most scholars do not know, hindi nila alam, anong okasyon talaga ito? Some assume na ito'y nangyari when Saul was pursuing David o hinahabol ni Saul si David. Some assume na ito yung panahon na hinahabol naman ni Absalom. And sa totoo lang, para maintindihan ninyo, itong si David, para maintindihan, dito pala sa simula, importante. Bakit? He is a man after God's own heart. Pero tingnan niyo po yung prayer niya. How long, O Lord? How long will you hide your face from me? Tapos sinabi gano'n, how long shall take counsel my soul? How long will my enemy be exalted? Si David, a man after God's own heart, nakaranas ng ganito. Alam niyo, pag iniisip natin si David, a man after God's own heart, or anybody na parang very close to the Lord, we might think, wala siguro silang problema, ang sarap ng buhay nila, siguro wala silang wala silang mga pagsubok na naranasan. You are wrong. I don't care who you are, whether you are so spiritual or not, whether you are with the Lord or not, lahat tayo dumadaan sa isang problema na minsan hindi mo alam kung saan ka kukuha ng tulong. Kaya ito'y napaka-importante. Here is David, bagamat siya'y man after God's own heart, nakaranas mo ng ganito. Paul was right when he said, no temptation has overtaken you, which is not common to man. But God is faithful that He will not let you be tempted beyond your strength. Now that is amazing. Yes, itong mga sitwasyon na to, masakit para kay David. But, bagamat ito'y totoo, ito isang bagay lang. Walang exempted sa problema. All of us are experiencing problems. Now listen, ito lang ang problema. Sabi niya, how long, O Lord, will you forget me forever? Now, wag niyong kunin yung tono ko. Kasi ang awit na ito, kung titignan ko, ito po ay may pagpapakumbaba. Parang sinasabi na ito, how long, O Lord? How long will you forget me forever? Hindi yan yung pasigaw, how long? Hindi ganun. Kasi pag tinisip mo buti, bakit? Kung mamaya maintindihan nyo, yung sa pangatlong verse, makikita nyo doon, yung humility ho ni David, dito, how long, O Lord? Will you forget me forever? Ano sabi niya? He's not talking about God being forgetful. No, he was just pouring out his heart to God. How long will you hide your face from me? Diba? Pag when we express our blessings to one another, in fact, yun din ang kanyang instruction kay Moses, the Lord bless you, the Lord keep His countenance upon you. Ibig sabihin, laging nakatingin sa iyo, lagi siya parang He's giving you full attention. Ito, sabi niya, Lord, tinatago mo yung mukha mo sa akin, parang ayaw mo akong kausapin. Ganun yung kanya sinasabi. Sabi niya, how long shall I take my counsel in my soul? Para ako na nakikipag-usap sa sarili ko. Having sorrow in my heart all the day. Sabi niya, how long will my enemy be exalted over me? Napansin niyo, deep within his heart, he's struggling. Tapos parang may circumstantial pang nangyayari. Bakit? Pati yung mga tao, parang yung kumakaaway niya, parang naririnig niya na tuwan-tuwa laban sa kanya. If this is true, that this is the case, na hinahabol siya ni Saulo, ito nararamdaman niya, si Saulo, grabe, ano ba ginawa ko sa kanya? Wala naman ako ginawa masama sa kanya. Pero siya nandun sa palasyo, saya-saya, tapos ako dito natutulog sa kuweba. Kung yun ang sitwasyon, pag-isipan ninyo. Ang dami natin naiisip. Siguro isip natin, buti pa ibang tao rito, ang ganda-ganda ng buhay nila. Ako natanggal ako sa trabaho. Tinan mo saan ako kakain ngayon, at wala kami makain. Siguro yung boss namin, bagamat, may
problema to sa COVID ito, pero sila pa rin, at least may kinakain pa rin sila. Ang dami mga katanungan sa sarili. Now, ito po isang bagay na dapat nyo maintindihan. When David was pouring his out to the Lord, ito po ay expression ng relationships. Pag-isipan nyo mabuti, halimbawa lang. Naranasan nyo na po ba in your own spiritual walk in the Lord? Yung bang parang wala si God? Nagpe-pray ka, parang nasa ceiling lang yung prayer mo. Nagbabasa ka ng Bible, parang wala ka naintindihan. Nagkumakanta ka ng worship, pero parang hindi tumatama sa puso mo. Yung parang kakanta ka lang, pero parang wala lang. Minsan, nanonood ka siguro ngayon, live stream, tapos pinanisip mo ganyan, parang pinanonood mo lang yung pastor, tinignan mo lang, nakakatawa ba siya o hindi. Pero walang pagdugtungan ng damdamin at saka nung sinasabi, parang hindi kayo nagtatagpo ng Diyos. Tapos pamaya, lalo-lalo, bilang makikita mo yung kasama mo sa bahay, biglang mamaya lumuluha na, nagkumakanta pa lang, umiiyak-iyak na ganyan. Parang ang sweet nilang dalawa, parang close na close sila. And yet ikaw parang, ba't wala lang? No, alam nyo, kung meron kang totoong relasyon sa Diyos and hindi ka nabubuhay sa religiosity lang, kasi sa religion kasi, wala ka naman talagang pakialam. Parang minsan, you just do the rituals. Wala ka namang iniisip na parang, wow, nagtagpo kami ng Diyos. We have an encounter with God. Wala namang ganun eh. Minsan, nagbasa ng Bible, nakapagbasa na ang Bible, nakatin na ako ng simba, nakapag-worship na ako, pero wala naman talaga yung masasabi mong, wow, God, thank you for meeting me. God, thank you for speaking to me. Salamat kinausap mo ko. Minsan alam nyo, kahit na nararanasan natin yung wala talaga, yung parang yung terminology, yung dry spell, na parang tuyo ka. Lahat ng bagay parang ritual na lamang. Minsan, lalang. Sanay na. But to David, hindi siya payag. Hindi siya payag na gano'n na lang, kaya sabi niya, lumapit talaga sa Diyos. Sabi niya, how long, O Lord? How long, O Lord? Yung ibig sabihin, kung talagang naintindihan mo yung relasyon mo sa Diyos, at medyo tuyo ka, magbabasa ka ng Bible, tuyo ka, huwag kang pumayag na gano'n na lang. Talagang, sabihin mo sa Diyos, heart to heart, Lord, hanggang kailan po ninyo ako hindi kakausapin? Hanggang kailan nyo ako hindi kakautagpuin? Hanggang kailan nyo, Panginoon, hindi pakikinggan ang aking awitin? Sa tuwing kakanta ako sa inyo, Lord, kailan? Hanggang kailan ako na hindi mo ako pakikinggan? Dahil hindi ka papayag. For example, kung mahal mo, halimbawa, may asawa ka, hindi ka sinusulatan, hindi ka tinetext, hindi ka tinatawagan, papayag ka? Kontento ka lang na ganon? Obviously, hindi. Magtatanong ka na, anong nangyari sa'yo? Magte-text ka, tatawag ka, mag-iiwan ka ng mensahe, hahanap ka ng kaibigan. You will do everything humanly possible just to connect. Dahil hindi ka papayag, if there is a loving relationship with God, at nagkaroon ka ng gantong pagkakataon sa iyong buhay, sa dami mo ng problema at hindi ka makakonect kay God and you feel that He's so far away, hindi ka papayag to live without God. Now, tingnan niyo po, if you are a person who understand, for example, what it means to have fellowship with God. Kaya ang Kristyanismo, relationship ang matindi. Kasi anong punto na meron kang Diyos, hindi naman kayo nag-uusap, hindi mo naman siya naririnig, wala naman kayo totoong fellowship. Kasi David, amazing, kaya nga man after God's own heart. Alam niya kung kailang wala si God. Alam niya, pag hindi na siya kinakausap ni God, alam niya na pantahimik si God. Hindi siya payag. Now, tingnan niyo po, isipin niyo ang buhay na walang Diyos. Now, nakita ko to sa Facebook. Sabi niya, our week would be sin day, mourn day, tears day, waste day, Thursday, fight day, Saturday, 7 days without God makes 1 week. And amazing si David, hindi siya payag to have this kind of week. Yes, hindi nawawala si God, but ang punto, yung kanyang manifest presence, yung kanyang reality. Alam nyo, itong si David, ganun na lang ang kanyang paghahangad sa Diyos sapagkat alam niya na may pangako ang Diyos kasi you will not wait on something na hindi ka naman pinangakuan. For example, pumila ka para sa SAP, sa Social Amelioration Program. Pumila ka. Hindi ka naman binigyan ng sulat. Wala ka naman pangalan. Tapos ang tagal-tagal mo doon magdamag. Tapos pagdating mo doon, wala yung pangalan mo. Dahil hindi ka talaga kasali doon. Hindi ka taga doon sa barangay na yon. Hindi ka doon sa lunsod na yon. Dahil dayuhan ka lang.
wala kang aasahan. Ibig sabihin, the promise is not for you. Same thing with this. Parang sinasabi natin, we come to God, we believe. That's why we pour out our heart to God kasi meron siyang binigay na pangako. Tingnan ninyo. Sabi sa John 14:21. Ito as Christians, we should never forget this. Sabi niya, Lord, hindi ako payag na hindi kita makausap. Bakit sabi mo He who has my commandments and keeps them is the one who loves me. Sabi mo Sabi niya, and he who loves me will be loved by my Father, and I will love him and will disclose myself to him. Lord, I love you. I obey you. I keep your word. Lord God, I love you. Kaya Lord, you promised that you will disclose yourself to me. You will disclose, and your Father will disclose. Kaya Lord, hindi ako papahayag na hindi niyo ako kausapin. Now, pero kung hindi mo naman mahal si God, hindi ka sumusunod sa Kanya, what can you expect? Talagang normal lang na hindi malayo ka sa Diyos. Kaya nga, at least alam mo nasaan ka na. And kung alam mong malayo ka sa Diyos because your relationship is really there is some form of problem, at least alam mo where to start. Ay katulad din Jesus, sabi ni God, di ba naalala nyo, yung among the Ephesian church, the church in Ephesus, sabi niya, you've been too busy for so many things, but one thing you have forgotten. Ano? You've left your first love. You may be dutiful, persevering, pero wala na yung loving relationship. Parang they just used to get like dry in their spiritual journey, in their spiritual experience. Kaya when God seems silent, wait on Him. But how? You pour out to God. Remember His promises. Kasi sinabi niya yun And the reason why you're pouring out your heart, because you know that God is true to His words. Now, tingnan niyo po. Kaya ito pong bagay na to, napaka-importante. Kasi masabi ni David, I would have despaired. Look at the words. Unless I had believed that I would see the goodness of the Lord in the land of the living. Kasi naniniwala ako Kaya ako naniniwala, tinasabi niya, kaya naman, wait for the Lord. Be strong and let your heart take courage. Yes, wait for the Lord. Why will you wait? Because you believe in the goodness of the Lord. You believe that God is honest, that God is true to His words. Naniniwala ka na yung sinabi ng Diyos, gagawin niya. Kaya pag sinabi niya, I will disclose myself to you. If you obey me, then I will be with you. Nung sinabi niya ng Diyos, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, teaching them to observe everything I've commanded you. Ano sabi niya? And lo, I am with you always to the very end of the age. Now, with that kind of heart, and you're struggling, bakit, Lord, parang wala ka? I've been praying to you. I've been asking you this. Bakit parang wala ka? No, then hold on to His word. I'm waiting. Lord, I'm waiting dahil sabi mo. I am waiting dahil may pangako ka. I am waiting dahil alam ko hindi mo ko iiwan. Si David, ang bigat ng kanyang mga karanasan. Ang bigat isipin niyo kung ito po ay, for example, paghahabol ni Saulo sa kanya. Wow! Ang hirap ng kanyang buhay. Wala naman siyang kasalanan. He was at the very young age, yung kapusukan ng panahon. And yet, he waited on the Lord. Kung ito naman po ay panahon po na naalala nyo, nung tumakbo na siya sa Gat, he still waited on the Lord. Iyak siya, Lord, saan ka? Di ba? Kung ito naman po yung panahon nung nasa Siglag siya, nung kinuha yung kanyang dalawang asawa at yung kanyang mga kasama sa mga kasundaluhan, pinagkukuhan ka lang mga pamilya, they wanted to stone him to death. But what did he do? He strengthened himself in the Lord. Di ba? At kung ito naman yung panahon ni Absalom, ganun din. He ran to God, pour out his heart to God. Alam nyo, kung meron kayong relasyon ng Diyos at meron kayong totoong ugnayan sa Panginoon, ibuhos mong puso mo. Alam nyo, siya ho ang tatay natin, siya po ang lover natin, siya ho ay willing to listen sa atin. Di ba? Kaya sabi mo, buhos mo yung puso mo, hindi ka nagkakasala nang nagsasabi ka, hindi ka nagre-reklamo, kundi nagsasabi ka dahil nagtitiwala ka, Lord. Kaya ito lagi ko itong iniiyak sa Diyos, Panginoon, yung bansa namin, huwag niyong kalimutan. Di ba, Lord? Huwag niyong kalimutan yung bansa namin kasi sabi niyo, go and make disciples of all nations. Ibig sabihin, mahal niyong Pilipinas. Di ba? Yung po, Lord, mahal niyong kamag-anak ko. Kaya, ibig sabihin, may mga pagkakataon, Lord, kumikilos ka ba? Lord,
hinahawakan ko ang salita ninyo. Hinahawakan ko yung sinabi ninyo. Hinahawakan ko, kaya I pour out my heart to you. Sana po wag ho tayo yung mga tao na hindi man lang natin maibuhos ang ating loobin sa Diyos. Kasi alam natin, ang layo natin sa Diyos dahil wala tayong ugnayan sa Diyos. Kaya ito, alam niyo si Jesus Christ, nalungkot din. Hindi ho siya, itong bagay na to hindi ho bago. Maging kay Jesus nangyari ho ito. Tingnan niyo sabi sa Matthew chapter 26, my soul is deeply grieved. Look at the words, to the point of death. Remain here and keep watch with me. And look at what Jesus said. Sabi niya, and he went a little beyond them and fell on his face and prayed, saying, my Father, if it is possible, let this cup pass from me, yet not as I will, but as you will. You see, he was pouring out his heart to God. Lord, sobrang lungkot ako. Bakit nalulungkot si Jesus? Kasi every time you think of cup of judgment yan eh. And he knew that the moment na sa kanya na yung kasalanan, he would be separated from his Father. From eternity past, he was never been separated from his Father. But for the first time, he was already smelling. Yun doon yung cup na aamoy niya na. Sabi niya, wow, time will come, I would be separated from my Father. Time is about to come. And Lord, baka pwede naman wag mangyari yun. Baka pwede naman. Eh sabi na, pero siyempre Lord, siyempre tayo, hindi yung kagustuhan ko, kundi yung kagustuhan mo. You know, he did that 3 times until the angels of the Lord ministered upon Jesus. Nagduda ba si Jesus? Hindi. Sabi niya sa John, now my soul has become troubled. And what shall I say? Father, save me from this hour? No, but for this purpose, I came to this hour. Mismo si John, alam niya, I came to this hour. Mga kapatid, don't be surprised somehow when times that you parang as if God is so far away, you are overwhelmed with problem. Una, it's but natural. It is normal to every human being. Even Jesus Christ experienced that. At si David experienced yan. Lahat ng Christian sumunod sa Panginoon, nakaranas niyan. Pero isang bagay lang tatandaan natin, kahit anong dami ng problema, and when the moment na parang feeling mo ang layo ng Diyos, remember this. He is your Father. He is your lover. And you can open and pour out your heart to Jesus. You can pour out your heart to God, and He is willing and waiting for you. Pero ito po, don't wait for nothing. Be sure you are waiting for something because He has His word to you. Meron siyang sinabi sa iyo. Meron siyang pangako sa iyo. Kaya to some of us, we are not familiar to God's promises. Kaya minsan, sa halip na lumapit at magbuhos tayo ng ating loobin sa Diyos, nagbubuhos tayo ng sama ng loob dahil hindi natin sa kilala. Hindi natin alam ang kanyang loobin, hindi natin alam ang kanyang salita. Kaya minsan parang wala tayong kagana-gana sa buhay. Kaya bahala na. Come what may. Hindi ganoon ang waiting sa Diyos. I trust your word. I believe in you. In that I wait. Kaya po ako nag-iintay sa inyo, O Diyos, dahil nagtitiwala ako sa iyong salita. Yan ang expression ni David. Makikita niyo kay David yan, kaya I'm waiting. No. Minsan po, meron po akong na-meet sa California na yung kamag-anak po nila, nagkaroon po ng pagkakataon na nakaibigan ko po. At kinento po nila yung kwento po ng isa sa kanilang mga kamag-anak na naninirahan po sa Selma, California. Ito po ay kwento na rin ho ni Al Taylor at ang kwento niya po ay tungkol po sa magkapatid na si Arlie Rogers. Si Arlie Rogers po, kilala po sila sa tawag na Sweet Potato King. Now, bakit po sila tinawag na Sweet Potato King? Sila po nanirahan sa San Joaquin Valley at si Arlie at ang kanyang kapatid, nung dumating sila sa California, konti lang kanilang pera. Sila'y masunurin sa Diyos, sumusunod sila sa Panginoon, at talagang yung mga ipon nila talaga sagad-sagara na. Until they finally managed na makabili sila ng sakahan or farm. At that time, yung money crop doon ay cotton o yung bulak. At yung dalawang magkapatid, nag-invest sila every penny na makikita nila para po makapagtanim sila ng bulak. Ang problema po, yung bulak nila, hindi pa po umuusbong sa lupa, nagkaroon po ng matinding sandstorm. At talagang doon sa valley, talagang
Talagang yung po mga buhangin, alam yung mahangin, lakas. Talagang sandstorm, ganyan. Ito na. Sabi niya, wala na. Lahat ng kapitbahay nila, sira ang pananim. Wala na rin silang makitang ebidensya na buhay pa yung kanila. So pumunta sila sa kanilang pastor. Sabi niya, wala na ho kami maaasahan. And pinuntahan niya yung kanilang pastor, at yung pastor naman, si Pastor Burnham, kilalang kilala itong magkapatid na to na dedicated Christians. Active sila sa church, faithful sila sa kanilang pagbibigay ng kanilang ikapo, at talagang sabi nila, Pastor, pag-pray niyo na lang po kami, talagang sad-sad na po kami. Sabi ni Pastor, sandali, mga anak, sabi niya, tapat kayo sa Diyos. Kung tapat kayo sa Diyos, tapat ang Diyos sa kanyang salita. Sa totoo lang, mas tapat ang Diyos sa kanyang salita kaysa pa sa katapatan ninyo. Nakakatuwa, no? Sabi niya, kaya yung pastor, lumuhod doon sa lupain nila. At nag-pray. And this was his prayer. Sabi niya, Father, these men are tithers. You said you would rebuke the devourer for a tither. Sabi niya, I'm asking you to manifest the power of your word and fulfill the promise right here in this cotton field. Yan. Yun yung prayer niya. Bring this cotton back and give this man a good crop in Jesus' name. Amen. Grabing panalangin. And alam po ninyo, hindi ho naglaon pagkatapos ng mga lipas sa mga maraming araw, aba, takbo yung magkapatid na Arlie Rogers sa kanilang pastor. Sabi niya, Pastor, God had rebuked the devourer. Nag-usbungan ulit yung aming mga bulak at nabuhay. Alam niyo bakit? They poured out their heart to God, and the pastor agreed with them, and the pastor poured out his heart by believing the very word of God, and God is there true to His word. Kung totoo si God sa'yo, kung totoo at nagmahawa ka sa kanyang salita, buhos mong puso mo. Because when God seems silent, listen to this, when God seems silent, remember that you can wait on Him because His words will keep on speaking. When God seems silent, after you have poured out your heart to God, learn to bring your issues to Him and process your issues with Him. Process it with Him. Kasi may mga bagay, ang hirap intindihin eh. Parang, paano yun? Kaya, listen, process it with Him. Tingnan nyo si David. Let's go back to the poem or to the psalm. Consider and answer me, O Lord. Yun ang sasabi ko sa inyo, that when David went to God, yung how long, O Lord, talagang he was in humility, in deep humility. Tingnan nyo kasi mga word niya, Lord, consider me and answer me. Hindi niya sabi, Lord, ano ba? Pansinin mo naman ako. Hindi ganun. Para sa Lord, kung marapatin nyo, pansinin naman ninyo ako. Lord, sagutin naman ninyo ako. Bakit ninyo? Bigyan niyo word O Lord, all capital, Yahweh. A personal name of God. And, my God, lahat na ng pangalan, O Diyos, at kayo na Diyos na makapangyarihan, Elohim, the Creator, the Sovereign God. Talagang yung tao, O Lord, my God, andun na ho yung kanyang pagpapakumbaba, recognizing the God that he is praying to. Talagang sabi niya, Lord, consider mo po ako. Sagutin niyo naman po ako. Alam niyo ba yung consider me, parang pansinin niyo po, parang kapareho ng thief na on the cross. Remember me. Just when he recognized Jesus, just remember me. Consider mo lang ako. Take notice of me. Di ba meron pang awitin sa Psalm na sabi niya, Lord, who am I that you have taken notice of me? Di ba? Parang doon mo maintindihan, parang wow, Lord, sino ba ako para pansinin mo? Pero Lord, please, at this time, consider mo naman ako. Lord, sagutin mo naman ako. Di ba? Tapos ano yung sunod niya? Sabi niya, Lord, paliwanagan mo naman ako kasi kung hindi, patay na ako rito. And sabi niya, yung mga aaway ko, sobrang, ma-overcome na nila ako at yung mga kaaway ko, magdiriwang at talagang ako mayayanig. Yan ang sasabi niya eh. And but sana kung isang kaaway lang dito, may enemy, but ito, may adversaries, ang dami. Parang, wow, Lord, please tulungan mo naman ako. Now, alam niyo po, sa ating pong buhay, pag meron tayong maraming problema, minsan din na rin natin alam ang ating gagawin.
Now, tingnan niyo po, pakita ko sa inyo. Maging si Santiago, mayroon sinabing ganito. Consider it all joy, my brethren, when you encounter various trials, knowing that the testings of your faith produces endurance. Di ba? Ang sarap. Para sabi ng Lord, kapag may problema ka, matuwa ka. Sino ba naman? Alam nga naman, panyari, bawa lang, uy, tanggal ka na sa trabaho. Talaga? Hallelujah! Ganun ba gagawin mo? Siyempre hindi. Pero sabi niya, consider it all joy, i-consider mo. Hindi sabing magpakatuwa ka, magpakasaya ka. Ipag-isipan mo. Bakit? Ganon. You encounter various trials knowing that the testing of your faith produces endurance. Ano sabi niya? Meron tong epekto eh. Kasi you need to process it. Tutulungan ka ng Diyos na mapaliwanag sa iyo na, tika, ito, mag-produce ito ng endurance sa iyo. Let endurance have its perfect result. Tingnan niyo ang ganda. So that you may be perfect and complete, lacking in nothing. Sinong may gusto niyan? Sino may ayaw na mawalan? Parang wala ka ng bagay na kakailanganin. Lacking in nothing. Gusto natin yan. That we would not lack anything. Gusto natin yan. That everything is well provided. That we are satisfied with good things. Pero Lord, hindi mo naintindihan eh. Hindi ko na alam gagawin ko. Hindi ko na alam paano ko pagtatagpuin yung dalawang, how can I make my both ends meet? Lord, hindi ko na kaya. Hindi ko na alam. Gulong-gulo na ako. Hindi ko na alam paano ko aayusin yung problema ko. Lord, sabog na utak ko. Sabi ni James, if any of you lacks wisdom, pag hindi mo na alam gagawin mo sa dami mong problemang iniisip, ano sabi ni Lord? Ask God. Sabihin mo kay God. Sabi niya, who gives to all generously and without reproach. Ano sabi niya? Hindi ka niya susumbatan. Hindi ka sabihin, kasalanan mo lahat yan. Kaya ka yan, dami mo kaaway, kasalanan mo yan. Hindi ka marunong sumunod sa akin. Kaya bahala ka sa buhay mo. Hindi ganun. Sabi niya, no. He gives it generously na walang panunumbat and it will be given to him. Sabi niya, basta magtiwala ka, kasi ang karugtong nito don't doubt, but you trust. Pero anong punto ni God? Sabi niya, when you are in the midst of a great problem, at hindi mo naman dami mong kaaway, obviously, ang hirap intindihin ng sitwasyon dahil mas nauuna yung takot, nauuna yung gulo ng kaisipan, hindi mo may sabi mo, Lord, maalala mo lang ako, masaya na ako eh. Lord, sagutin mo lang ako. At paliwanagan mo ako. Kundi, Lord, hindi ko na talaga maintindihan eh. Paliwanagan mo lang ako. And alam niyo, bigla ako naalala when I was thinking about this. Naalala ko si Habakkuk eh. Kaya parang sabi ng Lord, okay David, I will enlighten you. Let's have a cook. So balikan natin si Habakkuk. Joke lang yun, pero usap tayo. Ano ba yung nangyari kay Habakkuk? Pansinin niyo, same question. How long, O Lord, will I call for help? Napansin niyo ba yan? Parang, alam nyo, nakakatawa, although this is latter part ng mas patay na si David ito. Pero ang amazing nang dito, parang same question, same scenario. Di ba? How long, O Lord, will I call for help? And you will not hear. Di ba? Parang, di ka ba nakikinig? I cry to violence, and yet you do not save. Now, alam nyo, pag binasa nyo pa yung iba pang sumunod na talata dyan, Lord, ang daming injustice sa amin. Sa bansa namin, ang gulo-gulo, ang daming violence, ang daming injustice. Lord, ang daming pinapapatay na hindi na namin maintindihan. Ang daming namamatay na hindi ko alam. Ang daming ng krimen. Hindi mo na alam. Daming nakawan. Ang daming dayaan. Lahat na. Guro, kung tayo rin, ganun din sinasabi, Lord, ano ba gagawin namin? And alam niyo po itong amazing sa Diyos. Maging si Habakkuk, hindi niya napansin. Sumagot si Lord, sabi, Lord, look among the nations, observe, be astonished, wonder. Because I'm doing something in your days you would not believe if you were told. Alam mo Habakkuk, kung alam mo lang, baka magulat ka. Sinagot ko rin prayer mo. Tingnan mo, may hinahanda na ako, baka hindi ka maniwala kung anong hinahanda akong sagot. And alam niyo, pag nabasa niyo yung sagot, magugulat kayo. Ito sabi niya, for behold, I am raising up the Chaldeans, that fierce and impetuous people who march throughout the earth to seize dwelling places which are not theirs. Di ba nagreklamo ka about injustice? Di ba nagreklamo ka about yung mga nakawan? Ayan. Hinahanda ko na yung mga Chaldeans. Kumbaga sa Tagalog, mga Kaldeo, at lulutuin ko na kayo. Ang sinasabi niya rito, no, I'm preparing these Chaldeans and I'm telling you, mas masahol pa sila sa mga injustices na makita mo dyan. And I'm telling you, I will discipline them with something para maintindihan nila yung kanilang pinagsasabi at ginagawa, makita nila, ganun pala kasakit pag ginawa na ng iba. Ayan. Kaya nagulat nga si Habakkuk. Now, tigil mo tayo sandali doon.
Alam niyo, minsan, baka hindi lang ako kayo aware. Minsan siguro ito mga nangyari sa atin, di ba? Hanggang kailan tong quarantine at hanggang kailan tong COVID-19 na ito? Hanggang kailan tayo magno-normalize? Kailan kami mapasada? Kailan kami, ang dami natin mga tanong, ang hirap maglakad. Which is very true. Totoo naman po yun. And hindi ko po minamaliit yung mga ganong karanasan. Masakit po yun, ang layo ng biyahe. Narinig ko po iba, biyahe, napakalayo, papasok lang sa opisina. Hindi yung madali. Minsan tatanungin natin, gaano katagal to? Kailan ba to? Pero alam niyo, pag inisip niyo mabuti, minsan baka akala niyo, baka ito nga yung sagot ng Lord sa prayers natin na matagal na eh. May, perhaps, iba sa inyo, nagpe-pray, Lord, yung asawa ko, pauwi niyo naman ng bahay. Oh. Kasi lagi lang siya nasa labas eh. O ngayon, nag-quarantine. Yun, lagi na siya sa bahay. Hindi mo lang napansin, baka answered prayer ka na. O kaya naman yung mga anak ko, lagi na lang di umuwi ng bahay. O ngayon, wala silang choice, they stay home. Hindi sila papasok. Baka naman nasagot na ng Diyos ang prayer mo. Maaari naman, nagpe-pray ka ng matagal na panahon, Lord, gusto ko nang tigilin yung negosyo ko kasi hindi nakakaluwalhati sa inyo. O ngayon, biglang sarado yung negosyo mo. Baka mamaya, may sinasabi na ang Diyos sa iyo at tinuturo sa iyo ng Diyos, sinagot ko na yung prayer mo. And this is your time to think about it and you are being forced to do it. Alam niyo, maraming mga bagay na if you think further and you really ask God for enlightenment and to help you process the things that are happening to you with Him, baka naman bigla mong ma-realize, oo nga, no? Sinagot pala ng Lord yung prayer natin. Now, tingnan niyo po, sabi ho ni G. Campbell Morgan, waiting for God is not laziness. Waiting for God is not going to sleep. Waiting for God is not the abandonment of effort. Ano sabi niya? Waiting for God means what? First, activity under command. Lord, ngayon hindi ako kakilos hanggat hindi mo ako inutusan. Second, readiness for any new command that may come. Lord, kung ano yung papagawa mo sa akin, kung meron ka papagawang bago, then I am waiting. I'm waiting. And third, the ability to do nothing until the command is given. And Lord, hindi ako kikilos hanggat hindi mo ako sinasabihan. So maraming bagay na maaaring nangyari, kaya nga si Habakuk, tuloy tayo. Are you not from everlasting, O Lord? Parang hindi ko maintindihan, Lord, yung sagot mo eh. Pero tulungan mo naman ako. So he was trying to process it with God. And sabi nga, my God, my Holy One, we will not die, di ba? You, O Lord, have appointed them to judge, and you, O Rock, have established them to correct. Now, Lord, parang ang hirap po eh, hindi ko talaga maintindihan. Sabi niya, your eyes are too pure to approve evil, and you cannot look on wickedness with favor. Why do you look with favor, Lord, on those who deal treacherously? Why are you silent when the wicked swallow up those more righteous than they? Lord, kung yun ang gagawin mong sagot, bakit? Bakit ganun, Lord? Kung sino pa yung masasama, parang lalo pa sila pa yung gagamitin mo laban sa amin para yung kasamaan namin maayos. Lord, di ba hindi naman kayo papayag sa ganyan? Lord, so, hindi ko maintindihan, Lord, please help me to process it with you. And pag binasa niyo talaga, ang dami niyang talagang hinihiling sa Diyos. And this is wonderful. And when God was speaking, and look at what He did. So 2, I will stand on my guard post and station myself on the rampart, and I will keep watch to see what He will speak to me and how I will reply when I am reproved. So when he was about to process this with God, anong dapat mong gawin? Lord, listen. Lord, sige, nag-aantay ako sa sagot mo. Nag-aantay ako sa sasabihin mo. Isusulat ko pa nga. Alam niyo yung problema minsan sa maraming tao. Wala na nga sila naririnig sa Diyos, hindi pa na binubuhos ang puso nila. Ngayon, nagmamadali pa silang gumawa ng mga bagay-bagay na walang pagsangguni sa Diyos. Kaya when God seems silent, hindi po ibig sabihin, bahala ka na. Ang sinasabi ng Diyos, anak, kontento ka ba sa ganyan? O mag-usap tayong dalawa? Ngayon, kung mag-uusap tayong dalawa, alaka, i-process natin talagang dalawa. At pagkatapos natin i-process, tuturo ko sa iyo, makinig ka. You better learn to stop and listen. Listen to God. Kaya, pagkatapos narinig niya kay Lord, behold, as for the proud one, his soul is not right within him, but the righteous will live by his faith. So sabi niya, Lord, ito na po ang gagawin ko. I will just trust in you. I will just live by faith. And look at what he said. But the Lord is in His holy temple. Let all the earth be silent before Him. You know what he heard from God? Ako pa rin na nasa trono. Kaya lahat kayo tumahimik kayo. Ano sasabi ni God kay Habakuk when he was trying to process it with him? Habakuk, listen. I'm still on the throne and I'm in control. Don't worry.
Kaya when you begin to process it with God, sinasabi sa Lord, makikinig ako sa iyo, tulungan mo ako. Naalala ko po si John Hyde. Si John Hyde, ito po si John Hyde ay missionary po sa India at kilalang-kilala po siya sa kanyang effective and powerful praying na alam po sa kasaysayan, kaya ang tawag sa kanya ay Praying Hyde. At ito pong si John Hyde, nung nandun po siya sa India, meron po silang association ng mga pastors. At isa sa mga pastor doon, sobrang sakit ng ulo sa kanya. Parang kaaway. At talagang ang tingin niya sa pastor na yun, ito panggulo na to eh. Kaya naman, nag-pray siya ganito. He wants to process it with God. Oh God, thou knowest this brother. Yan, talaga. How? Yan. How? Parang paano mo yung pinapayagan dito? Parang ganun ang gusto niya sabihin eh. He was going to say, how cold. Pero itong kapatid na to, sobrang walang pakiramdam. Ganyan. When suddenly, he was smitten in his spirit, a voice seemed to whisper sharply on him. Parang biglang nagsalita sa kanyang Diyos. Sabi niya, he that touches him, touches the apple of my eye. Sino man ang gumalaw sa kanya, ginagalaw niya yung pinakapaborito ko. Parang ganyan. Parang, wow, Lord, natakot siya. Sabi niya, apple of your eye. So, inaakusahan ko tong kapatid na to, and yet, sabi mo, he is the apple of your eye. Naku, patay kang bata ka. So, iyak tong si John Hyde. Luhod siya, pisal siya sa Panginoon, patawarin mo ako, Panginoon Diyos, patawarin niyo sa may nagagawa ko. Sabi niya, Lord, paano naman to tayo? Sabi ni John Hyde, Father, show me what things are lovely and good report in my brother's life. Para naman masabi mong apple's eye mo yan. Then like a flash, Hyde remembered the many sacrifices this pastor had made for the Lord. How he had given up all for Christ. How he had suffered deeply for Christ. He thought of so many years of difficult labors this man and had invested in the kingdom. Talaga nakita niya yung sakripisyo ng tao na to. Then naalala nung Hyde yung kanyang devotion sa kanyang asawa, sa kanyang pamilya. Ito mama na to. Nasisabi niyang galit na galit siya. And how he had provided a model to the church kung paano maging mabuting asawa. And John Hyde spent his prayer time that day praising the Lord for this brother's faithfulness. Biglang na-process siya ng tama, started to thank the Lord, started to praise the Lord para sa kapatid na yan. And shortly afterwards, Hyde journeys into the plains to see this pastor. Nakita sila ng pastor at ang natutunan niya, nagulat siya, nagkaroon ng isang matinding spiritual uplift do sa pastor and a personal revival had refreshed his heart like a springtime breeze. And while Hyde had been praising, God had been blessing. Amazing God. Kaya nga po, alam nyo minsan, parang sa dami ng kaaway mo, gusto mo silang sabihin, patayin mo na sila lahat minsan. Pero sabihin ng Lord, no, mali ka anak. Let's process this together para maintindihan mo kung anong dapat mong tugon sa iyong sitwasyon. Kaya tama si David, sabi niya, enlighten me, Lord. Help me to understand. Help me to better, to see this clearly. Kaya alam niyo po, sa mga bagay na ito, pagka tayo nag-iintay sa Diyos, minsan paghahanda yun ng Diyos sa malaking blessing na hinihingi natin sa Kanya. Kasi hindi naman bibigay sa iyo ng blessing kung hindi ka pa prepared. Yung character mo hindi pa prepared. Kaya pansin niyo sa Bible, lahat yan, ginamit ng Diyos, pinagandaan yan. Si Abraham, si Noah, nag-antay ng matagal na panahon. Nung tinatayo niya na yung barko, pero ang tagal pa ng bagyo. Si Abraham, nag-antay ng 25 taon. Nilinis talagang, di rin yung tagal nun. Si Moses, si Joseph, lahat yan nag-intay. Si David, kasi nga, if God is preparing them a great blessing, even Israel, they waited for 400 years. Can you imagine? Then 40 years in the wilderness bago sila makarating sa lupang pangako. Because when God gives them the promised land, they need to be prepared. Ganon din sa atin. Sometimes when we were praying for God's great blessing, hindi pa agad yan binibigay. Kasi yung waiting time is also our preparation time to receive the great blessing of God. Kaya, hindi lang natin alam kung anong hinahanda ng Diyos sa pagkatapos itong mga bagay na ito, pero isang bagay lang tiyak ako, may inihahanda ang Diyos para sa iyo at para sa akin if we will just learn to wait on Him when He seems
to be silent. Ulitin ko seemingly silent lang. Hindi siya totoong silent. But we are to wait on Him. And finally, we are to praise Him in advance. Okay? Remember, we pour out your heart, we pour out our heart to God, we process our situation with God, and we praise Him in advance. Bakit po? Bakit po praise Him in advance? Tingnan po natin yung sa awitin. But I have trusted in your loving kindness. Di ba? Tingnan niyo po yung mga words niya. Ito po, mga perfect tense. Sabi niya, I have trusted in your loving kindness. In other words, I can trust you now kahit wala pang pagbabago because you've been doing this before. You've been faithful to me before. And I've seen that before. Your loving kindness. Yung pong word na loving kindness, yung faithful or covenant love ng Diyos na hindi nakabatay sa ating kabutihan, kundi nakabatay sa Kanya. Ito po yung tinatawag lang grace, kaya the Lord's graciousness, yun ang sasabi niya So, my heart shall rejoice in your salvation. So, he was looking forward saan? Sa kanyang deliverance. He was thankful to God because he poured out his heart. He knew his God's heart. Kaya alam niya, pinakinggan ako ng Diyos, parang gano'n, at magpupuri ako, magdiriwang ako, sabi gano'n. And I will sing to the Lord, aawitan ko siya. And because He has dealt bountifully with me, ulit naman, tiniyo present perfect na naman. Parang wow, mula pa noon. He has dealt bountifully with me, and I believe that He will still do it even today and tomorrow. Hindi siya nagbabago. Alam niyo ba si David, nakakatuwa? He always he always sees yung past experiences sa Diyos, yung kanyang lakad sa Diyos, maging sa mga panahon na kanyang pinagdadaanan. Kaya alam niyo itong bagay, no? Minsan ang hirap pong magtiwala sa Diyos kung hindi mo siya talaga nakasama. Kung hindi mo nakita talaga yung kanyang katunayan ng kanyang karakter, yung kanyang loving kindness. Kaya pansin niyo, nung yung mga Israelita, hinahamon ni Goliath, takot na takot sila. Pero nung nakita ni David, isipin niyo, binata pa lang siya, mga 17 years old. Biruin niyo, makita yung Goliath, igante, hindi naman na natakot. Sabi niya, pinuntahan niya si Saulo, sabi niya, let no man's heart fail. Sabi niya, let no man's heart fail on account of him. Sabi niya, your servant will go and fight with this Philistine. What? Ang tapang, ang tangkad nun, 9-footer yun. Kasi David, ng height niyan? Kung si Saulo na yung pinakamatangkad, mas maliit pa si David. Now, tinan niya sabi gano'n. Then Saul said to David, you are not able to go against this Philistine to fight with him, for you are but a youth. Diba? Batang-bata. While he has been a warrior from his youth, matanda na yun, talagang bihasa na yun sa digmaan. Paano ka naman lalaban sa kanya? Tinan mo sagot ni David. But David said to Saul, hindi po. Your servant was tending his father's sheep. Tagal ko na po nag-aalaga ng tupa. And sabi niya, pag may leon, meron pong oso. Alam niyo oso? Yung kapag kunyari, yung damit mo, parang dito, yung lousy. Yun, oso yun. Hindi, joke lang. Yung oso, yung bear, came and took a lamb from the flock. From the flock. Sabi niya gano'n, I went out after him. Sino? Hahabulin niya yung leon. At sabi niya, aatakihin niya talaga sabi niya, atakihin ko yun. At ililigtas ko mula sa kanyang mga bibig. Can you imagine? And when he rose up against me, I seized him by his beard and struck him and killed him. Referring to lion and bear. Ang lalaki nun. Higanti rin yung kumpara kay David. And sabi niya, your servant has killed both the lion and the bear, and this uncircumcised Philistine will be like one of them, since he has taunted the armies of the living God. Sabi niya, nakita ko na yun. Kaya nakita ko na yun sa faithfulness ni God sa buhay ko. Kaya ngayon pa rin, kaya ako nga binuhos yung puso ko sa Kanya. Kaya nga ako nagproseso kasama siya. Kasi kaya nakita ko na yun, kaya naman pupurihin ko na siya kahit hindi niya pa ako sinasagot ngayon. Dahil hindi siya nagbabago kahapon, ngayon, at magpasawalang hanggan. Ang problema natin minsan, ang Diyos huli na natin naaalala pagka tinry na natin lahat on our own. Parang naalala ko tuloy yung piloto. Yung piloto kasi, meron siya mga 55 passengers. Yung aeroplano niya, bigla akong nagkaroon ng problema, yung kanyang giya, biglang puk,
pumutok sa area ng yung radar, pumutok yung, yung connection, bilang, boom! Tawag siya sa control tower. Sabi niya, tulungan niyo kami, maawa kayo sa amin, yung giya nasira. Captain, relax lang, sabi sa kanya. Check the altimeter, check the yung velocity, ang daming chinek, check. Yung sabi niya, basta sunod ka lang sa akin. Check mo tong altimeter, check mo tong yung velocity, check. So, sunod lang siya. Oh, everything is fine. So, totoo naman, pagkatapos yung i-adjust lahat yon, pag sunod yun sa control tower, okay na. Okay na ulit. Mamayang konti, isa sa mga engine ng aeroplano, biglang minto. Tawag na naman siya, nagpapanik na naman. Tulungan mo kami. Sa controller, Captain, relax lang. You just follow after me. Check the velocity, check the altimeter, check the, mga chine-check, sinasabi niya. Susunod lang siya. And making some adjustments, lahat umokay na. After mga ilang minuto, pumutok yung dalawang engine. At Mayday! Ganyan na. Tawag na sa control tower. Yung control tower naman, Captain, relax na. Sabi niya, pumutok na yung dalawang engine. Hindi ko na alam gagawin ko. Captain, just relax and be calm. Just follow after me. Okay. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Ibig sabihin niya, patay na tayo. Minsan ganun tayo, di ba? Parang last minute na si God. Last minute na. Hindi ho. Siya dapat ang una. Tingnan si David, advanced na siya. He is advanced, praising God kasi he puts God first. He poured out his heart to the Lord. And tingnan niyo, sabi ni David, and David said, the Lord who delivered me from the paw of the lion and from the paw of the bear, he will deliver me from the hands of the Philistine. And Saul said to David, go, and may the Lord be with you. And just the same, when he was praying to God with all these troubles, hinahabol man ni Saulo, hinahabol man ng mga Philistines, hinahabol man ng mga army ni Absalom, lahat ng yan pare-pares lang. I've seen God work. I've seen His loving kindness. He never changed. And surely, I will rejoice and I will celebrate. Anong nakaraan mong karanasan sa Diyos? Na masasabi mong, yes, I know. He will never fail me. I saw it. Kaya nga last week, naalala niyo, sabi nga ni Paul, kaya kung kay Pastor Ricky nakinig, or both, ano sabi nila? Bless the Lord, O my soul, forget none of His benefits. Kung hindi mo naranasan yung benefit na yun, you have nothing to forget. But it only means, nakakita mo yun, naranasan mo yun. Kaya nga, forget none of His benefits. Kaya balikan natin si Habakkuk. Nung matapos ng usapan ni Habakkuk, matapos lang ma-process yung sitwasyon, ano sabi ni Habakkuk? Lord, I have heard the report about you and I fear. Lord, narinig ko na. O Lord, revive your work in the midst of the years. In the midst of the years, make it known. In wrath, Lord, ito lang ang hinikas ko. Remember mercy. Kung ito man ay judgment, Panginoon, remember mercy. Remember us. Be merciful to us. At ang sabi niya ganito, Lord, I have heard the report. Kaya Lord, I just trust you. I just believe in you. Now, look at what he said. Though the fig tree should not blossom, and there be no fruit on the vines, though the yield of the olive should fail, and the fields produce no food, though the flax should be cut off from the fold, and there be no cattle in the stalls, one thing I will just do, Lord, I will exalt in the Lord, I will rejoice in the God of my salvation. The Lord God is my strength. Bakit? Lord, hindi na ho issue yung mangyayari. Ang issue, ikaw. Nakasama ko dahil ikaw yung totoong blessing sa akin. Ikaw pa rin ang sasambahin ko, ikaw pa rin ang pagdiriwang ko, ikaw pa rin, Panginoon Diyos, ang pupurihin ko dahil sa kung sino ka. And sabi niya, has made my feet like hinds' feet and make me walk on my high places. And look at the word, for the choir director on my string instruments, awitin din na sinasabi ng Diyos. Tuwan-tuwa po ako sa sabi ni Pastor Peter, ang tawag niya po dito, the school of waiting. Sa una, we want blessing. And God seems silent. God seems silent. And our hearts changes by waiting. Hindi ho nagbago ang sitwasyon ni David at that point in time, pero nagbago ang kanyang puso. Nagbago ang kanyang focus. Minsan, yung pong pangyayari, binago ho, hindi yung sitwasyon, kundi tayo ang binago ng Diyos. And sabi niya, and sa pagbabago ng Diyos ng ating puso, bigla nating na-realize that God is the ultimate blessing. Siya'y sapat na. O Diyos, ikaw ay sapat na. Now, gusto kong makita sa inyo ano nangyari kay David.
Lahat ng ito, nung si David po ay napagtagumpayan yung mga kaaway nito, pakinggan niyo sinabi niya sa 2 Samuel 22. And David spoke to the words of this song to the Lord in the day that the Lord delivered him from the hand of all his enemies and from the hand of Saul. Lahat na, pinagsama-sama na, pati kay Saul, pati sa lahat ng mga kaaway niya. He said, "The Lord is my rock and my fortress and my deliverer. My God, my rock in whom I take refuge, my shield and the horn of my salvation, my stronghold and my refuge, my Savior. You save me from violence." Look at the words. "I call upon the Lord, who is worthy to be praised, and I am saved from my enemies. Though the waves of death encompassed me, the torrents of destructions overwhelmed me." Talagang sobra na, they will rejoice against me. My adversaries will rejoice against me. I was overwhelmed, but the cords of Sheol surrounded me. The snares of death confronted me. In my distress, look at the words, "I called upon the Lord. Yes, I cried to my God, and from his temple he heard my voice, and my cry for help came into his ears." Wow. That's our hope. Our God remains the same yesterday, today, and forever. Now listen to this. Maaring ikaw, wala ka pang experience sa Diyos. Wala ka pang talagang personal na encounter. Maaring naging religious ka, maaring meron ka mga rituals sa ginagawa. Pero yung totoong encounter sa Diyos, hindi mo pa naintindihan. But let me encourage you. Alam mo bang, ang Diyos ang unang naghanap sa atin. At siya mismo ang pumarito and experience to be forsaken by God just for us to experience the reality of God in our lives. Siya ho yung iniwan ng Ama, para naranasan niyo para lang ma-experience natin yung kaligtasang makasama natin ng Ama. Tingnan sabi ni Jesus when he was on the cross. About the 9th hour, Jesus cried, for the first time from eternity past, hindi pa nahiwalay si Jesus sa kanyang Ama. Kaya natiis niya lahat ng paghihirap, talagang parusa, yung mga sakripisyo, natiis niya. Alam niyo bakit? Because my Father is with me. But not when he was on the cross. At siya po'y naging kasalanan sa atin. Sabi niya, Eli, Eli, lama sabachthani. That is my God, for the first time, tinawag niya kanyang amang Diyos. And why have you forsaken me? Ba't mo ko iniwan? For the first time. Ito yung iniyak niya noong pasagat din ng Getsemani. Yung naaamoy niya na, Lord, kung pwede lang, wag sana eh. Pero nangyari. Bakit? Upang ikaw at ako, kung tayo ay lalapit sa Kanya, hindi na natin kailangan pang sumigaw, ba't mo ko iniwan? Dahil sa sandaling tinanggap natin ang ginawa ni Jesus Christ sa krus at tinanggap natin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas, ito ang pangako niya sa ating lahat. Ano sabi niya? Make sure that your character is free from the love of money, being content with what you have, for He Himself has said, I will never desert you, nor will I ever forsake you. Alam mo, ibig sabihin sa Greek, I will never, ever, ever leave you. I will never, ever, ever forsake you. Kaya naalala ko minsan sabi nung bata sa atin ni Lola, Lola, alam niyo po ba sa Greek doon na pag-aral namin, ang ganun pala ang pagkasabi na, I will never, never, never. Sabi niya, I will never, never forsake you, leave you. Sabi ng Lola, anak, kahit na isang beses lang sinabi ng Lord, okay na sa akin. Dahil alam kong gagawin niya na yon. Hindi niya na kailangan ulit-ulitin pa. But ang totoo niyan, totoong ganun na pagkakasulat nun, I will never, never, never. So that we confidently say, the Lord is my helper. If He is my personal, your helper, I will not be afraid. What will man do to me? Siya ba ang personal mong Panginoon? Siya ba ang personal mong Diyos? At masasabi mong, Panginoon Jesus, thank you for the willingness and even getting forsaken by your Father para lang ako po ay makasama sa iyo at hindi na maiiwan pa. Kaya alam niyo po, meron pong, and I would like to end with this, meron pong isang awitin na alam kong familiar ho marami sa atin. Ito'y napakagandang awitin, nagpapaalala ng parang gantong-gantong kanta nito. Naalala niyo kantang Trust His Heart? Ito po yung bahagi na when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, you can trust His heart. His loving kindness,
Di ba? He has dealt with us bountifully. Amazing. Because you can trust His heart. Alam niyo ba yung kantang yan? Ito sabi niya, all things work for our good, though sometimes we don't see how they could. Struggles that break our hearts in two sometimes blind us to the truth. Our Father knows what's best for us. His ways are not our own. Mataas, matayo ang kanyang paraan. So when your pathway grows dim and you just don't see Him, remember, you're never alone. When God seems silent, wait on Him because you're never alone. At sabi niyang ganon, He sees the master plan. He holds our future in His hand. So don't leave us those who have no hope. All our hope is found in Him. We see the present clearly, but He sees the first and the last. And like a tapestry, He's weaving you and me to someday be just like Him. At ito po yung pinakatono ng God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. When you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. Isang bagay lang na tiyak ako. Ang pag-ibig ng Diyos ay kailanman hindi kayang sukatin. At ang kanyang katapatan ay hindi magbabago. Hindi dahil sa katapatan mo, hindi dahil sa katapatan ko, kundi dahil sa katapatan niya sa kanyang salita. Dahil hindi niya pwedeng itanggi kung sino siya. Ang tanong lang ito, when God seems silent, are you waiting on Him? Tayo pong lahat ay yumuko sandali at pumikit. Habang tayo pong lahat nakayuko at nakapikit, mga kapatid, mga kaibigan, alam mo ang totoo mong katatayuan. Alam mo kung totoong wala ka naman talagang ugnayan sa Diyos. Alam mo naman kung wala kang totoong tagpo sa Diyos. Maaring you're trying your best, mahangad ka na, sana man lang pansinin ka ng Diyos. Alam nyo, maganda yan, pero ang totoo niyan, hindi ka pa rin niya mapapansin kung hindi mo papansinin si Jesus. Kung hindi ka magpapakumbabang kilalanin yung ginawa ni Jesus sa krus para sa iyong kasalanan, para sa aking kasalanan, kung hindi ka babaling sa Kanya, hindi ka papansinin ng Diyos. Bakit? Kasi sabi ni Jesus, I am the only way. I am the only truth. I am the only life. No one can come to the Father except through Him. Kaya kung hindi ka po lalapit kay Jesus, hindi mo mauunawaan kung sinong iyong Ama, na maari mong pagbuhusan ng iyong puso, na maaring maproseso mo ang iyong kalalagayan kasama siya, at maaring purihin siya, na kahit wala ka pang nakikitang maliwanag na tugon, dahil alam mong siya ay sapat na. Kaya kapatid, iintayin mo ba siya dahil alam mong nagpapaintay siya sa iyo? O nag-iintay ka sa wala dahil hindi mo nilapitan ang kanyang paraan, si Jesus, bilang iyong Panginoon at tagapagligtas? Kaya itong pagkakataon mo, bakit hindi ka lumapit kay Jesus? Sabihin mo sa kanila, Lord, pagod na po ako. Pagod na po ako na pilit kong inaayos ang buhay ko. Kaya talagang pagod na po ako, wala po talagang nangyayari. Hindi pa rin po ako makawala sa sarili kong mga patibong, mga sarili kong mga tanikala. Panginoon, sumusuko ako sa iyo. Iligtas mo ako. Ikaw lang ang pinagkakatiwalaan ko. Ikaw ang namatay sa krus ng Kalbaryo para sa akin. Ikaw ang nabuhay na magmuli at ikaw lang ang tanging makapagbibigay ng buhay sa akin. At salamat sa pangako mo na ikaw ang tanging daan, tanging buhay at tanging katotohanan at walang makaparoroon sa Ama kundi sa magitan ninyo. Kaya Panginoong Hesus, lumalapit ako sa inyo. Kung kayo po ay handang iwan
ang comfort ng kalangitan para iligtas lang ako. Ano pa po ang kakatakutan ko? Yamang alam ko na, ikaw ang kakampi ko. Salamat, Panginoon Hesus, sa pagtanggap mo sa akin. Salamat sa Panginoon Hesus sa pagligtas mo sa akin. Salamat, Panginoong Hesus, sa pagbibigay sa akin ng katiyakan na ikaw lang ang aking tagapagligtas. Salamat po na tunay mapagkakatiwalaan ko ang puso mo dahil alam kong mahal mo ako dahil namatay ka para sa akin at nabuhay ka magmuli para sa akin at sa lahat ng mga nagtitiwala sa inyo. Salamat po, Panginoon. Salamat po, aming Ama. At gayon din panalangin ko sa bawat isa dito, aming Panginoon Diyos, yaong Panginoon na dumadaan sa kadiliman, dumadaan sa panunuyo. Aming Ama, salamat po na pinapaalalahanan niyo silang lumapit sa inyo. Pinapaalalahanan niyo huwag silang pumayag na manatili sa ganung kalalagayan. Sa halip, ibuhos nila ang kanilang puso sa inyo. Sa halip, Panginoon, maging mapagpakumbaba silang hingin na maproseso nila ang kanilang kalalagayan kasama ninyo. At higit sa lahat, kayo'y pupurihin sapagkat hindi dahil nabago ng sitwasyon, kundi alam namin na binabago niyo ang aming puso ayon sa inyong kalooban. Maraming salamat po, aming Ama, sa iyong pag-ibig at pagmamahal at tunay nga po na kayo ang aming pag-asa sa kinabukasan. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen, amen at amen. Praise God. So mga kapatid, kung kayo po ay napagpala, kayo po ay nais po ng makakausap upang kayo po'y magabayan sa mga hamon at sa mga tanong sa inyong kaisipan, ay i-click nyo lang po itong aming pong link. No? Para sa ganon, ito po ay pwede po ninyong meron kayong makausap at meron kayong makasamang magpe-pray. Hindi ho mahalaga makarinig lang. Thanks for watching. We would like to invite you to be a Christ-committed follower by being part of the movement as we honor God and obey His Great Commission. To find out if there's a CCF satellite near you, log on to www.ccf.org.ph/satellites. We also want to encourage you to join a small discipleship group where you can deepen your knowledge and love for Jesus and others. To sign up, log on to www.ccf.org.ph/discipleship group. All of CCF's video resources are available free of charge and are constantly being improved by our team. Would you consider supporting CCF through prayer and giving so more people can be blessed? You can give securely through our website at www.ccf.org.ph/give. For more videos like this, please subscribe to our channel. Thanks and God bless.